ka kumuha ng HMO plan, ano ang importanteng dapat mong malaman? Hi, my name is Aileen. I am a certified MaxiCare agent. Nagko-content ng mga ganito para dagdag kaalaman sa mga gustong kumuha ng HMO plan. Isa sa mga dapat mong malaman ay ang pre-existing condition limit. Ano nga ba ang pre-existing condition? Ito yung mga sakit na meron ka na bago ka pa kumuha ng HMO plan. Diagnosed or not yet diagnosed. Ang tanging doktor mo lang makapagsabi kung ang sakit mo ay pre-existing condition na. Sa MaxiCare, may dalawang klase ng pre-existing condition. Ito ang dreaded at non-dreaded diseases. Pag sinabi mong dreaded, ito yung mga malulubhang sakit, chronic, long-term at progressive, katulad ng cancer, diabetes, at heart diseases. Pag sinabi mo namang non-dreaded diseases, ito yung mga sakit na nagagamot agad, control ng maintenance and also medication, at hindi life-threatening. Hindi rin ito cancerous. So, katulad ng UTI, ulcer, mga ganong klase ng sakit. So, ano nga ba ang limit ni MaxiCare pagdating sa pre-existing condition? Dapat pinapaliwanag ng agent ito at binibigyan kayo ng brochure para makita ninyo ang mga inclusion at exclusion doon sa MaxiCare plan. Ito ang brochure ng MaxiCare. So dito halimbawa, ito yung mga plan type at yung kanilang maximum benefit limit per illness per year. So halimbawa silver, so 100,000 yung maximum benefit limit per illness per year. Tapos dito sa baba, nandito yung coverage for dreaded and non-dreaded conditions. So, ito yung kanilang plan type at yung kanilang limit per illness per year para sa pre-existing conditions. So, halimbawa, silver is 5,000 lang. So, kanina yun ay 100,000 pero pagdating sa pre-existing condition, 5,000 lang. Pero sa susunod na taon, sa halimbawa yung dreaded condition na na-acquire mo bago ka pa magkaroon ng plan, is mananatili na ganun pa rin yung kanilang benefit limit. Pero pag non-dreaded at yung mga dreaded na na-acquire mo during na nasa plan ka ng MaxiCare ay up to maximum benefit limit. So, nandito sa baba, yung mga list ng dreaded conditions. So, pwede nyong i-post para makita nyo ulit yung maximum benefit limit ng pre-existing condition para sa first year at second year na plan. Mahalaga na malaman mo itong mga pre-existing condition limit. Katulad nyo, ako rin ay naging isang MaxiCare client. At hindi na ipaliwanag ng aking agent yung pre-existing condition limit. Kaya nung mag-endoscopy ako ay hindi na bayaran or hindi covered daw ni MaxiCare yung aking endoscopy. Around 30,000 din yun. Kasi nga is pre-existing condition limit na siya. Pero kapag nag-second year daw ako, doon ko magagamit yung 150,000 na benefit limit per illness per year dun sa aking pre-existing condition limit. So, dapat mo bang iwasan yung mga gantong plan kung meron ka ng pre-existing condition limit? Meron naman ako mga client na pinupush nila yung kanilang application, kumukuha pa rin sila ng MaxiCare plan dahil ang kanila ay hindi lang naman yung pre-existing condition yung kanilang dapat paghandaan. At yun naman talaga ang dapat nating malaman at gusto kong maintindihan sa lahat ng mga gustong kumuha ng MaxiCare plan sa akin is yung maintindihan nyo yung pre-existing condition limit para ma-set natin yung expectation nyo kung ano ba yung mako-cover at hindi mako-cover ni MaxiCare na plan. So, meron naman kaming mga plan pa na sinasuggest para sa may mga pre-existing condition limit katulad ni Prima Gold na more on laboratories. Kung ang sakit nyo is talagang more on laboratories, si Prima Gold naman is pwede natin i-discuss sa susunod. Kung ikaw ay interesadong kumuha ng HMO plan, kindly message me dito sa aking email address or contact me sa aking phone number at para mabigyan ko kayo ng detailed proposal ni MaxiCare. So, thank you so much sa panonood ng aking video. Bye!